Magandang hapon po. Binulabog ng disgrasya ang Terminal 1 ng NAIA. Isang SUV ang umararo sa mga tao sa labas ng terminal. 2 patay, kabilang isang batang ihahatid, ang amang OFW. Mula sa NAIA Terminal 1, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Pia, Ivan, sa gitna ng dami ng pasahero dito sa NAIA Terminal 1, tanging yung mga yellow cones na lamang na yon ang naiwang bakas ng malagim na aksidenteng nangyari dito kaninang umaga. Sa kuha mula sa CCTV ng NAIA Terminal 1 na kumakalat ngayon sa social media, ang isang itim na SUV biglang umabante patungo sa isang entrance ng terminal. Nangyari ito bandang alas 8 kaninang umaga. 2 ang nasawi. Kasama ang 5 taong gulang na anak ng OFW na ito. Pinakakalma ng mga otoridad ang naghihinagpis na ama. Nasawi rin ang isang nabanggang lalaki na 28 taong gulang. Nakikiramay tayo dun sa gagong-gago na dun sa OFW na namatayan ng anak niya ngayon. Masakit, no? Masakit. Kausap ko yung father kanina, OFW siya. Hinatid gang siya ng pamilya niya kasama yung anak niya. Tapos ito yung nangyari. 3 ang sugatan at dinala sa ospital. Kasama sa kanila ang nanay ng nasawing bata. Gumamit ng forklift para maalis ang SUV at makuha sa ilalim ang mga biktima. Dumating doon si Ramon Ang, chairman ng San Miguel at presidente ng NNIC o New NAIA Infra Corporation na nagmando ng pag-clear sa lugar. Ayon sa Land Transportation Office, lumalabas na nagpanik umano ang driver ng SUV. Paalis na raw siya nang may dumaan daw na sasakyan sa harapan. At imbis na preno, silinyador o accelerator umano ang natapakan niya. Pero sa kuha ng CCTV, walang sasakyang dumaan sa harapan ng SUV bago ito umarangkada. Nabuwal nito ang isa sa mga bollard hanggang matumbok ang mga biktima. Review namin ang lahat ng CCTV tapes. Yung driver ay may hinatid na pasahero. May isa siyang pasaherong hinatid at pagkababa nung pasahero, tinulungan niyang ibaba yung bag ng pasahero. Pumunta na yung pasahero sa papasok ng NAIA at doon na, no, biglang nakita namin yung sasakyan na rumagasa. No? So right now, initially, mukha namang hindi pumunta dito yung driver para managasa. No? Hindi intentional dahil nga nakita natin na meron talaga siyang hinatid na pasahero dito. Hawak na ng pulisya ang suspect na sasailalim umano sa mandatory drug testing. Sinuspindi na ng LTO ang kanyang lisensya. Naglabas na ang LTO ng show cause order laban sa driver at sa nagmamay-ari ng sasakyan. Nangako ang NNIC na sasagutin ang medical expenses ng mga sugatan at magbibigay ng financial assistance sa mga kaanak ng mga nasawi. Nakikipagtulungan din daw sila sa imbestigasyon. Samantala, sinubukan natin kunan ng pahayag ang driver ng nasabing SUV pero ayon sa pulisya, nagpaabot umano ang misis ito na hindi muna raw sila magbibigay ng panayam sa mga oras na ito. Ivan? Maraming salamat, Oscar Oida. Sa nagpapatuloy na balikatan na exercises ng Pilipinas at Amerika, live fire exercises ang isinagawa sa Cagayan na 500 kilometro ang layo mula sa Taiwan. Nakatutok si Ian Cruz. Ang close air support ng mga US fighter jet. Hudyat na simula na ng pagtugi sa mga sundalong Pilipino at Amerikano sa external force na susubok ng isang kunwaring seaborne invasion sa Apari, Cagayan. Sunod namang pinaputok ang 105mm howitzer. Pati ang 155mm artillery.
Ang mga chopper naman ng mga Amerikano ang sunod na bumanat. Nariyan din ang mga light armored vehicle ng Philippine Marines at Philippine Army tanks. Ang bahaging ito ng balikatan exercise ginawa sa pampang ng Apari, Cagayan na nakaharap sa Batanes. Tinatayang 500 kilometro ang distansya nito sa Taiwan. Wala raw partikular na bansang pinaghahandaan ang balikatan. China is free to think whatever it wants, but we are exercising our rehearsal for a ground defense. Nothing more has to be interpreted from the exercise that we just conducted. Para dito sa counter-landing exercise na ito, maraming kagamitan na ginamit ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Merong mga fighter jets, may artillery at meron ding mga javelin ang mga sundalong Amerikano. At higit sa lahat, matindi ang ginawa nilang tulungan nang mayroon ng mga kalaban dito sa dalampasigan at ginapi sila ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Great opportunity for us to work together, continue to improve as a team. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Nagnegatibo sa illegal na droga ang bus driver na sangkot sa karambola sa SC Tex noong May 1 na nakunan sa CCTV. Nakatutok si Katrina Son. Ito ang CCTV footage sa malagim na karambola ng 5 sasakyan sa SC Tex noong Huwebes. Makikitang nakahinto ang mga nakapilang sasakyan na papasok sa toll gate hanggang sa dumating ang Solid North bus at nabangga ang mga sasakyan sa harap nito. Napitpit ang 2 sasakyan sa pagitan ng bus at ng truck at nabangga din ng truck ang sasakyang nasa harap nito. 8 sa 10 nasawi sa disgrasya nakaburol sa Seventh-day Adventist Church sa Antipolo. Kanina, binisita sila ni Transportation Secretary Vince Dizon. Nag-provide tayo ng legal assistance din sa kanila. Nag-provide tayo ng private lawyer sa mga pamilya. There will be severe consequences dito sa nangyaring to. Sinuspende na ang operasyon ng Pangasinan Solid North Transit Inc. simula noong May 2. Bukas, mag-iinspeksyon sa terminal ang DOTR. Sisimulan namin bukas na lahat ng 273 buses ng Solid North ay mag-undergo ng strict roadworthiness inspections. Lahat ng driver ng Solid North, dahil sa nangyari ngayon, imamandate namin ang compulsory drug testing. Sumailalim na sa drug test ang driver ng bus at nagnegatibo naman siya sa illegal na droga. Pag-aaralan ng DOTR kung sapat o mahaba ba ang 6 na oras na maximum hour ng pagmamaneho ng bus drivers kada araw. Titignan natin kung matagal ba yun masyado o ano. Kailangan lang naman tignan natin yung international standards. Yun ang susundin natin. Sa May 7, itinakda ang hearing ng LTFRB ukol sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Isang SUV ang sumalpok sa pedicab at Center Island sa Maynila. Ang driver na heat stroke umano. Nakatutok si EJ Gomez. Kuha yan sa kahabaan ng Onyx Street, Barangay 813 sa Paco, Maynila, pasado alas 5 kahapon. Isang puting SUV ang bumangga sa nasa harap nitong pedicab na siya namang nagpaikot-ikot. Dumire-diretso ang SUV saka tumama sa Center Island. Sa lakas ng impact, umatras ito at nabangga pa ang 2 nakapark na sasakyan. Agad na lumabas ng sasakyan ng mga pasahero ng SUV. Nalaman natin doon sa investigation na yung driver ay nahirapan huminga at eventually nalaman natin na inatake ito ng heat stroke. Nadinala din ito sa hospital kasama na rin yung 2 pasahero niya, yung nanay niya at isa pang pasahero. Lumabas siya agad tapos naghingi siya ng tulong. Inahawakan niya yung dibdib niya. Yung pasahero niya, nanay niya, yung paa, medyo na-fracture yung paa niya kaya hindi siya masyadong nakatayo. Nagtamo rin ng minor injuries ang driver ng pedicab, gayon din ang 2 pasahero niya. Nakalabas na ng ospital ang mga nasaktan, kabilang ang SUV driver. Initially, kakasuhan itong driver ng SUV ng reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras.
Tatlong nasawi sa magkahiwalay na sunog ngayong umaga sa Cainta at sa Antipolo, Rizal. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nasunog kanina ng mag-aalas 6 ng umaga ang dalawang palapag na bahay na ito sa Cainta, Rizal. Nakahingi pa ng saklolo ang babaeng may-ari ng bahay, pero natrap siya at nasawi. 48 years old na female. Initial investigation po ay sang-ayon sa ating witnesses ay may binalikan pong gamit sa loob ng kanilang bahay, kaya po siya natrap. Ang origin po ng fire ay nasa bandang second floor po. Tinitingnan pa po natin yung sa electrical short circuit po kung possible po. Ang 80 anyos na nanay ng biktima natrap din sa hiwalay na silid sa ikalawang palapag. Kwento ng isang saksi, nakarinig daw siya na maingay na dito sa bahay na to kaya lumabas siya. Sa nakita niya, si nanay nandun sa taas, na-trap siya dyan. Kaya ang ginawa niya ay umakyat sila dito, meron siyang isang nakatulong, umakyat siya sa batong to, tapos pinatalo nila si nanay para mailigtas siya dahil wala rin silang hagdan nun. Yung matandang babae, yun yung binuhat namin na hinila namin pababa. Sinalo na lang namin pababa para ma-rescue siya. Pero yung babae, kausap namin, hindi na makalabas. Na-corner na siya rin sa apoy sa likod. Ando doon, nadaganan siya ng cabinet. Agad namang nakalabas ang kuya ng biktima. Pareho silang dinala sa ospital dahil sa tinamong first-degree burns. Naapula ang apoy sa loob ng kalahating oras. Nagkasunog din kaninang umaga sa isang subdivision sa Barangay Munting Dilaw, Antipolo. Natrap din sa bahay nila ang mag-inang biktima. Magkasama pa ang 39 anyos na nanay at 13 anyos na anak ng matagpuan ng mga bumbero. Ayon kay Antipolo City Fire Marshal Senior Inspector Edelmir Viray, umabot ang sunog sa unang alarma na naapula matapos ang halos isang oras. Nasunog din ang katabing bahay pero walang nasaktan doon. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na paninira lang umano ng administrasyon ng reklamong pananakit na isinampa laban kay Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Nakatutok si Marisol Abduraman. Hindi pa raw nakakausap ni Vice President Sara Duterte ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na inirereklamo ng pananakit. Nasa The Hague, Netherlands ang kongresista para sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero paniwala ng bise, ang asunto kay Pulong paninira lang anya ng administrasyon. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Sinubukan namin kunin ang reaksyon ng Malacanang pero bukas na raw sila sasagot. Naharap si Pulong sa mga reklamong physical injuries at grave threat na inihain ng negosyanteng si Cristian John Patria sa Department of Justice. Ang PNP iginiit sa isang pahayag na wala silang hawak at hindi sa kanila galing ang anumang kumakalat ng CCTV footage na umano'y may kaugnayan sa insidenteng kinasasangkutan ni Duterte. Hindi rin daw sila ang naglabas ng affidavit ng complainant laban kay Pulong. Iginagalang daw nila ang proseso ng batas. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Nilinaw ng COMELEC na walang partikular na government-issued ID na kailangan ipakita para makaboto sa eleksyon. Anila, fake news. Ang mga kumakalat na impormasyon nagsasabing no national ID, no vote. Hihingan lang daw ng ID ang isang botante kung hindi sila ma-verify sa Election Day computerized voters list. Ay kay COMELEC Chairman George Garcia, maraming fake news at mga disinformation para sirain ang integridad at proseso ng eleksyon. Umabot na raw ng 3 milyon ang mga nagtangkang i-hack ang precinct finder ng COMELEC. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda sa eleksyon. May naihatid ng mga automated counting machine o ACM sa Aurora. Dumating na rin sa Ilocos Norte ang mga official ballot. Ibinahagi ni Heart Evangelista ang ilang tips to stay fresh at hindi maging hulas ngayong tag-init. Yan ang aking chika. Hello, summer!
Hello, hulas? Not on Heart Evangelista's watch. Isinare ni Kapuso Global Fashion Icon ang ilang tips to help you survive and slay sa gitna ng summer heat. Tag-init man o hindi, sunblock is non-negosyo. Fun is good, sunburn is not. Do not be afraid of the sun. Make sure that you put on your sunblock. What's living life kung di mo ma-enjoy, but at the same time, be responsible and stay healthy. Kung talagang magbibilad kayo at maghuhulas kayo, kailangan nyo mag-hat. Isa pang important reminder, hydrate inside and out. Drink lots of water at mag-lotion din to hydrate the skin. Grabe ako mag-hydrate, grabe ako mag-lotion, grabe ako magpaganda. And it's not a bad thing because it's, taking care of yourself and self-love, it should be number one. And most importantly, to get that fresh vibe, For me, exercise, right food, and good supplements is very important, especially kung napaka-busy. Dalawang mangingisda ang patay sa banggaan ng mga motorbangka sa Laot, dyan po sa Bien Unido, Bohol. Dead on the spot ang isang biktima habang hindi na umabot sa ospital ang isa. Ang sa Bohol Provincial Police Office, umaga noong Biyernes na mabangga ng isang humaharurot daw na motorbangka ang bakang sinasakyan ng mga biktima. Hinala ng mga residente, miyembro ng task force ng pulisya ang nakabangga sa kanila. Pero ayon sa PNP Bohol, walang nagpatrolyang police o Coast Guard noon. Patuloy ang investigasyon at nag-alok na ang provincial government ng 300,000 pisong pabuya para sa impormasyon kaugnay sa insidente. flexing Pinoy culture and couture si Gabby Garcia sa 5 gowns na isinuot niya sa Miss Universe Philippines 2025. Narito ang aking chika. Truly, magandang gabi ang nagdaang Miss Universe Philippines Coronation Night. Bukod sa nagagandahang candidates, biro ng ilang netizens, tila si Kapuso It Girl Gabby Garcia ang true winner. Bukod sa kanyang exceptional hosting skills, napansin din ng netizens ang pagrampa niya hindi lang ng isang gown, kundi 5 gowns made by 5 Filipino designers. Sabi ni Gabby on IG, there was a lot of running, screaming, and pressure to pull off the looks. May 5 to 10 minutes lang daw para magpalit, pero na-pull off pa rin nila ito. At gusto lang daw i-clear ni Gabby na hindi raw siya ang dahilan ng long commercial breaks, gaya ng biro ng netizens. Slay agad si Gabby sa first outfit of the night, ang Datu, a bronze body armor by Chita Rivera, na sumisimbolo ng leadership, legacy, and pride. A celebration of femininity naman, ang purple flowy outfit na tinawag na babaylan by Martin Bautista. Fierce, fearless, and proud, ang warrior-inspired white outfit by Jazz Cerezo. Fashion meets heritage naman, ang artisan gown na gawa ni Jaggy Glarino na banig-inspired. Hinangaan din ang white farmer interpretation ni Vania Romoff na nagbigay pugay sa katatagan ng mga taga-ani ng ating bansa. I'm actually working with 5 Filipino designers that I super love. I'm really grateful for the team. The theme is pre-colonial, and I'm just so excited for the outcome. 5 pasahero ang sugatan na madisgrasya ang sinasakyan jeepney sa Antipolo City. Sumadsad dito sa gutter at sumalpok sa ilang concrete barrier sa U-turn slot ng Marcos Highway kagabi. Hawak na ng pulisya ang jeepney driver at haharap sa mga reklamo. Hindi raw siya humaharurot. Siningitan daw siya ng isang motorsiklo kaya nagpreno pero hindi raw ito kumagat kaya ibinangga niya raw sa barrier. 8 araw bago ang eleksyon 2025, patuloy ang pag-iikot ng mga senatorial candidate para talakayin ang kani-kanilang mga plataforma. Nakatutok si Darlene Kai. Isinusulong ni Benher Abalos ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Nag-ikot sa ilang bahagi ng Metro Manila si Bam Aquino. Karapatan ng mga mangingisda ang ipinaglalaban ni Ronel Arambulo. Dumalo sa Grand Rally sa Butuan City sina Attorney Jimmy Bondoc, Senator Bato de la Rosa, Attorney J.V. Hinlo, Richard Mata, Philip Salvador,
At Senator Bongo na nais ilapit ang serbisyo medikal sa mahihirap. Si Representative Bonifacio Bosita, pagbaba ng presyo ng bilihin ang isusulong. Nakiisa sa caravan kontra abuso sina Representative Arlene Brosas at Liza Maza. Good governance ang plataporma ni Teddy Casino. Kinumusta ni Representative Franz Castro ang MSME sa Taytay, Rizal. Isinusulong ni Senator Pia Cayetano ang Doctor para sa Bayan Act. Libreng ospital ang itutulak ni Senator Lito Lapid. Libreng pabahay ang plano ni Manny Pacquiao. Dagdag ayuda para sa senior citizens ang kay Senator Bong Revilla. Isinusulong ni Attorney Angelo de Alban ang training para sa mga guro. Ipinaglaban ni Modi Floranda ang karapatan ng tricycle drivers. Nag-motorcade sa Marikina at Rizal si Attorney Raul Lambino. Pinaigting na health loss ang pangako ni Congressman Rodante Marcoleta. Isinusulong ni Attorney Sonny Matula ang national wage hike. Tututukan ni Kiko Pangilinan ng pagkamit ng food security. Nag-motorcade sa Cebu si Ariel Querubin. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.